Binulabog ng sunog at malakas na pagsabog ang ilang taga Legazpi City sa Albay. Jesus! Ano ito? Usugon? Malagyerang bomba ang umalingaw sa gitna ng mga nasusunog na bahay sa barangay Orosite. Sa inisyal na investigasyon, tangke ng LPG ang sumabog. Walang napaulat na nasaktan pero may mga alagang hayop na nasawi. Inaalam pa kabuang halaga ng pisala at pinagmulan ng apoy. Sunod-sunod na dagok ang kinaharap ng mga mangingisda sa Rojas sa Palawan dahil sa habagat at magkakasunod na bagyo. Para maibsan ang kanilang kalbaryo, naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Sa Barangay 4 sa Rojas sa Palawan, may isang lugar na tinatawag na Purok Mangingisda. Ito kasi ang pangunahing kabuhayan ng mga residente doon. Pero dahil sa habagat na pinalakas ng magkakasunod na bagyong Ferdy, Hener at Helen, halos isang linggo nang hindi makapamalaot ang mga mangingisda. Gaya na lamang ng pamilya ni Maricel. Hindi makapaghanap buhay ang aking asawa at may maliliit pa yung mga anak ko, ma'am. Wala po kaming ipakain sa kanila. Pati yung mga anak ko, ma'am, nanirebyos na eh. Gabi-gabi talaga nag-ayak sila kay bakit daw baka araw magbigla na naman dumasira ang bahay namin. Kabilang ang Barangay 4 sa pinadapa ng Super Typhoon Odette noong 2021. Kaya naman sa tuwing may bagyo, nanunumbalik ang trauma ni Vilma. Pumanaw raw kasi ang kanyang anak dahil sa bagyong Odette. Nervous talaga ako. Masakit talaga. Tatlong taon na pero hindi ko pa rin matanggap. Kaya naman ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Western Command ng Philippine Army, na mahagi ng food packs para sa 2,400 na individual sa bayan ng Rojas. Tayo po ang unang NGO o non-government organization na nakapaghatid ng tulong sa lugar. Laki ng papasalamat namin na dumating po kayo dito sa amin. Baka po nais ninyong tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/Kapuso Foundation/donate. Sa Senado na lang umano haharap si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagdinig sa budget ng kanyang opisina. Pagdidiin pa niya, hindi siya magre-resign. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng isang kongresista na kung di na interesado ang busy sa kanyang trabaho ay maaaring hingin ang pagbibitiw niya sa pwesto. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Binatikos ng mga kongresista si VP Sara dahil sa hindi nito pagsipot sa Kongreso para depensahan ang hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Noong panahong yun, lumabas ang usap-usapang nasa isang beach sa Calaguas Island ang bise habang hinihintay siya sa Kongreso. Paglilinaw ngayon ni Duterte, nagpunta nga siya sa Calaguas Island pero maaga naman daw silang umalis sa isla at wala pang hearing noon. 32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So at by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's.
Ang sabi ngayon ni Vice, sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Bagamat, hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapes ng komite sa Kamara sa kanilang budget. Naghahanap lamang daw kasi ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Alam na rin daw ni VP ang nasa likod ng impeachment laban sa kanya. Pero hindi na muna niya pinangalanan kung sino ito. Pero nang tanungin kung kilala namin ang nasabing personalidad, At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. we know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Hinihintay rin daw ng Vice na meron magsalita tungkol sa kanya sa hearing sa House Committee on Good Government. Meron pa nga raw itong video. Tapos sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Sabi ni VP, siya ang ginagawang diversionary tactics. Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao. Hininga namin ng reaksyon ang pamunuan ng Kamara, sina Senador Risa Hontiveros, Representative Franz Castro at dating Senador Sonny Trillanes. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Carrots, get ready na makipag-adjunize for tonight dahil this January 2025 na ang Right There, Right Here World Tour sa Bulacan ng 17. Bittersweet ang announcement dahil hindi makakasama ang two members na sina Joan at Jonghan at this 2025 din dapat abangan ang World Tour and comeback ng Blackpink for Blinks. Drummer at pianist, truly Julian San Jose is the limitless star sa kanyang latest song cover ng Die With A Smile ni Bruno Mars at Lady Gaga. Siyempre, all support ang kanyang boyfriend na si Raver Cruz sa kanyang outstanding cover. Attention because MMD goes blonde. Talk of the town ngayon ang newest look ni Sparkle Queen, Michelle D, as she goes blonde. Shook naman ang netizen sa transformation, bagay na bagay naman daw ang look sa beauty queen. Isinalang na sa plenaryo ng Kamara ang budget ng Office of the Vice President kahit hindi dumalo si Vice President Sara Duterte o ang kanyang kinatawan. Imbes na 2 bilyong pisong hinihinging budget, wala pang kalahati ang gustong ibigay ng Kamara. Nakatutok si Maki Pulido. Sa halip ng 2 billion pesos na hinihinging budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte, 733 million pesos lang ang isinalang sa plenaryo na budget proposal para sa OVP ng sponsor nitong si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Base yan sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations matapos alisin ang budget sa ilang programa ng OVP na duplication o ginagawa na ng ibang kagawaran. Kaya hindi raw ito dapat ituring na pagtapyas. These agencies whose mandate, really part of their inherent mandate, power, duty is to provide these services, will be the one to implement this program according, Mr. Chair, to the arrangement and the mechanism that the Office of the Vice President would enter into. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mataas pa ang mahigit 700 million pesos. Panukala niya, sapat lang na pondo para hindi maapektuhan ang sahod ng mga tauhan ng OVP. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Kaya po, Mr. Speaker, ang aking pong panukala, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700.
These are just mere manifestation, and the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible proposals, especially if it's an individual amendment. Dahil wala ngang tauhan ng OVP na pwedeng usisain kung paano ginamit ang mga nakaraang budget at paano gagastusin ang hiling nitong budget, wala na ring nagtanong. Kabilang sa gusto sanang malaman ng Makabayan Block ay kung saan napunta ang 70 million pesos na confidential fund na naubos sa loob lang ng 11 araw noong 2022 na ipinapasauli ng Commission on Audit. Bakit hindi nagpakita ang OVP? Inaabandona na ba niya ang duty niya bilang vice-presidente? Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Sa manifestation naman ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado, inihambing niya ang 2 bilyong pisong pondong hinihingi ng opisina ni Vice President Duterte sa pondo ni dating Vice President Leni Robredo na nasa 700 million pesos lang. Despite these constraints, Mr. Speaker, Vice President Robredo's office was able to implement impactful, transparent programs focused on addressing the deleterious effects of the pandemic, among other things, with every peso accounted for and allocated prudently. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Magpapatuloy pa o tatapusin na? Ang sagot dyan, ang isa sa inaabangan sa Hello Love Again, ang sequel sa box office hit ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Teaser pa lang, ramdam na ang hugot ni na Ethan at Joy. Makichika kay Nelson Canlas. Joy, I want you to live your dreams. Magtatagpo din ang mga features natin ngayong araw. Let's make that happen. Ang naputol na love story ni na Joy at Ethan sa Hello Love Goodbye noong 2019. Joy is here in Canada! Malapit na nating masundan sa pagpapalabas sa big screen ng Hello Love Again sa November. I miss my Joy here in Hong Kong. Andyan pa rin kaya ako sa puso mo. Si Asia's multimedia star Alden Richards, thankful sa love na ipinakita ng kanilang fans ni Catherine Bernardo sa nagdaang advance ticket selling ng pelikula. At bilang treat sa fans, inilabas na ang teaser ng film. Time starts now. Ilang eksena pa lang, ramdam na ang bigat at lungkot sa mga karakter. One hot Americano, tall. One hot Americano for Joy. For Marie, Joy is gone. Kami naman ni Kat, when we talk about the film, parang we see to it that we don't really put much pressure and expectations to it. We will just let the audience decide. We know we have a good film. We know we have a great film. Itong parating naming pelikulang Hello Love Again, yung excitement, gusto natin na ma-excite sila dito sa pelikula namin ni Kath as much as we are. Bukod sa Hello Love Again, busy rin si Alden sa Pulang Araw. Mamayang gabi, makakatakas na ang kanyang karakter na si Eduardo sa torture chamber ng mga Hapon. Pero hindi pa raw dito nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Ito na talaga yung hardships ng lahat ng characters namin, all towards the greater war. Kasi meron pa talagang mas malaking labanan na magaganap sa pagitan ng mga Hapones, Amerikano at Pilipino. So, ito yung slow na mga patikim namin para sa audience. Aminado si Alden na malaking pahirap na i-shoot ang mga eksena niya ngayon, partikular na ang torture scenes. Oras daw ang binibilang na nasa loob siya ng isang mainit at maruming karsel. Sumisigaw. Naiinitan. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Dagdag pa ang emosyon na ibinibigay niya sa eksena. At ang way ni Alden to distress, Mabigat talaga.
cellphone lang ako dyan or whatever. Manonood lang ng videos just to get my mind off of it. Kasi pag masyado mo siyang minethod, if you dwell deeper into what's really happening, it's a very depressing story. Yeah, especially on Eduardo's part. Medyo hindi, I am really amazed on how resilient Eduardo is when it comes to these kinds of moments in his life. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nangangamba ang mga magsasaka para sa kanilang kita sa 2025. Kasunod yan ang anunsyo ng Agriculture Department na magmumura ang bigas sa Enero. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Yan ang aking estimates. Anunsyo ito kahapon ng Department of Agriculture kaugnay ng mas mababang presyo ng bigas pagdating ng Enero ng susunod na taon. Marami pa tayong stocks yung stocks na imported na nabili ng mahal, paubos na. But the problem is, maraming nabiling local palay at a very high price, 30 pesos per kilo from January to June of this year. Marami pang stock nun. So, but paubos na rin tingin ko by November yan. Sang-ayon dyan ang Samahang Industriya ng Agrikultura dahil nalalapit na raw ang anihan simula katapusan ng Oktubre hanggang Disyembre. This coming ani is mga 8 to 9 million metric tons. Hopefully, abot tayo ng mas malaki pa kung ang bili natin ng palay is 23 pesos. Doon magkakaroon ng pagbaba ng presyo yung bigas natin by January. Ganyan din ang paniwala ng grupong Federation of Free Farmers. Ang tanong, kung mananatili bang mababa ang presyo ng bigas? Parating na kasi yung ani natin. So even without the tariff cuts, the prices will naturally go down. We don't see any reason why the DA is so obsessed with bringing down the prices of rice when hindi naman sila ang nagtulak niyan. Ang susunod na tanong dyan, how about after January? Mananatili bang mababa yan? Pero kung good news sa mga mamimili ang inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas, sa anunsyo raw ng DA, asahan ng liliit ang kita ng mga magsasakang Pilipino sa anihang darating. Dapat yung mga miller and traders bumili ng mas mababa na palay para makuha yung 7 pesos. Yung mga traders ngayon na bumibili na ng palay ng mga magsasaka dahil harvest time na, kaya ang nangyayari ngayon, binababaan nila yung presyo ng palay para maniguro sila na pagdating ng October, November, kikita pa rin sila. Sa Paway, Ilocos Norte, malungkot na nga ang ilang magsasaka na nakausap ng GMA Integrated News. Mahirapan kami, mga magsasaka. Mahal yung yung binibili namin ng abono. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lumabas na nasa 5 pesos ang paggalaw sa imported regular milled rice, 3 pesos and 71 centavos naman sa well-milled, mula nang babaan ang tarif ng imported rice. Pero ang local regular milled bumaba lang ng 72 centavos at 53 centavos naman ang well-milled. Kapwa ay giniit ng Sinag at Federation of Free Farmers na hindi ang Executive Order 62 na nagbaba ng rice tariff sa imported na bigas ang dapat pasalamatan sa inaasang pagbaba ng presyo. Dapat nga raw pawalang bisa na ang EO. Sa pag-aaral ng FFF, mula nang pirmahan ni Pangulong Marcos ang EO 62 nitong June, hindi naman gaanong bumaba ang presyo sa pagpasok na imported rice na mas mababa ang taripa. Sa halip, kumita ang mga rice importer ng tinatayang 5 billion pesos, sabi ni Montemayor. Kung sasabayan pa yan ng cheap imports because of the tariff cuts, parang overkill na siya. Yung natipid ng mga importers sa tariff because of the tariff cut, naglalaro ng 6 pesos per kilo. Hininga namin ng reaksyon dito ang Malacanang at Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sugatan ang isang binatilyo sa Navotas dahil sa away-kalyeng nauwi sa pananaksak. Nakatutok si Bea Pinlac.
Sa pool sa CCTV ang pagkaripas ng takbo ng grupo ng lalaking ito sa barangay NBBS Navotas pasado alas 8 kagabi. Ang tinatakbuhan umano nila, away kalyeng nagsimula sa suntukan at nauwi sa pananaksak. Yun po na ikwento ng naging witness natin, di umano away ng kabataan na yung isa pong minor is nagtamo po ng saksak sa kalawang parte ng kanyang tiyan at saka sa balikat. Sa ngayon po, yung suspect po natin is minor din po. Sugatan ang 16 na taong gulang na lalaki na kabilang daw sa grupong nagtakbuhan. Ang pakay umano nila roon, resbakan ang menor de edad na dati na nilang nakaalitan sa lugar ayon sa isang saksi. Nagsiselfon lang po sa tapat ng bahay namin. Nang bigla po dumaan po yung mga kaibigan ko po, mga nagmamadali po sila. Kaya sinundan ko po sila, tapos yun nga po pala parang may re-resba, may nahanap po sila. Inabot po yung kaibigan ko ng saksak. Una raw natapat sa isang lamay ang sagupaan nila kaya inawat at tinaboy sila roon. Inawat niya lang po kasi malapit na po dun sa pinagbuburulan ng papa niya. Ayun lang po yung concern niya para itaboy po yung mga nag-aaway. Suntukan pa lang po nung inaawat ko. Tapos pagdating po sa malaki, doon po sila nagsaksakan. Agad namang itinakbo sa ospital ang nasaksak na lalaki. Depensa raw ng sumaksak sa kanya, self-defense ang nangyari. Base po doon sa nanaksak, pinagtanggol na papaluin daw po siya ng kahoy ng mga kaaway niya, kaya pinagtanggol niya lang daw yung sarili niya. Tinanong ko rin siya, saan mo nakuha yung kutsilyo? Inabot lang din daw sa kanya yung kutsilyo. Inaamin naman po ng bata na nanaksak na siya po yung sumaksak. Depensa lang daw po yun. Kayong ganyan, kami nang-aawat lang kami dahil may patay kami. Wala tayong gulo rito. Sir, kaya nga po kami pumunta dito. Nagkagulo rin sa mismong Navotas Police Station nang magkasalubong ang kaanak ng nasaksak na lalaki at ang pamilya ng umawat sa alitan ng mga kabataan. Kasi sinisisi nila yung umawat, hindi raw po masasaksak yung bata na yon kung di raw hinawakan ng umawat. Pero depensa ng kaanak ng umawat na lalaki, Ang concern lang po namin, binabalikan po nila kasi yung nag-awat. Bakit po? Para saan po? Nag-awat lang naman po kasi may patay po kami. Ang ending po, siya pa po yung napasama kasi inawat niya lang po. patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Hawak na ng mga otoridad ang menor de edad na nanaksak. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng tricycle driver na pinagbabaril sa Rodriguez, Rizal. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Dead on the spot ang tricycle driver na ito matapos siyang pagbabarilin habang namamasada alas 2 ng hapon noong linggo. Ayon sa pulisya, tinatahak ng biktima ang Riverside sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal nang maganap ang pamamaril. Biglang dumating itong suspect, ganang pong pinaputukan itong biktima na agad naman pong namatay dahil ang gamit pong baril ay caliber 45. 3 basyo ng bala raw ang narecover sa crime scene. Kinilala ang biktima na si Jay Ilano Reyes, 44 anyos. Kwento ng kaanak ng biktima, maghahatid lang sana ng 5 pasahero si Jay nang mangyari ang pamamaril. Buong akala po namin aksidente. Maya-maya po may mga tao na nagsisigawan. Sabi may putok ng baril. Yun na. Sabi buhay pa. Takbo natin sa ospital, wala na. Dead on the spot na po. 2 po sa tagiliran, isa po sa leeg, puro kanang bahagi. Kaya po nakakalamang po yung isa sa pasahero niya yung bumaril sa kanya. Ayon sa pulisya, walang CCTV sa lugar. Pero may mga witnesses nga po kaming nakausap na nagsasabi na yung suspect natin ay before mangyari, day before ay talagang inahanap na nila yung biktima. Sabi ng pulis, isa sa mga suspect ang na-identify na. Residente raw ng Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ang pagkakaalam nga po natin ay talagang ito ay isang drug personality din po. Wala siyang puso.
Hindi niya naman naisip, meron din niyang anak na pinag-aaral. Hindi ko din matingnan yung literato niya eh. Hindi ko kayang makita, hindi ko kaya talaga. Naghihingi po kami ng justice. Inaalam pa ang motibo ng pamamaril. Patuloy rin ang manhunt operation sa identified suspect at iba pang sangkot sa krimen. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. From being a beauty queen, grateful si Rabia Mateo na nasusubok ngayon ang kanyang versatility as an actress. Bukod sa heavy drama na kanyang gagampanan sa Magpakailanman episode this Saturday, may dream kapuso star daw siyang gusto niyang manampal sa kanya. Kung sino, alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Kung ang asawa mo may pinakasalan palang iba. Matinding sampalan, sabunutan, at hampasan. Ganyan daw ka-intense sa mga eksena ni Rabia Mateo at Faye Lorenzo sa upcoming episode ng Magpakailanman ngayong Sabado. Sabi ni Rabia, kinailangan daw nila ng stunt director para ma-pull off ang kanilang physical confrontations. Before pa kami mag-take, iba na talaga yung tingin sa akin ni Faye. So meaning nagkakarga siya ng emosyon. At nakikita mo talaga yung galit to the point na yung kamay ni Faye, napasaan niya kasi ginaganon niya. Nagpipigil siya nung umpisa pa lang before kami mag-take kasi ganon siya ka into the character. Di nga raw maiwasan na magkasakitan sila dahil nadadala raw sila ng emosyon ng kanilang mga karakter. Minsan napapa-adlib ka di ba? Napapa-adlib ka ng sigaw, napapa-adlib ka ng hampas. Kailangan talaga namin mag-appear. We have to make sure that we're still okay. Makakasama nila rito si Rafael Rosel na nakatikim naman daw ng malalakas na sampal mula kay Rabia. He's very professional, super galing. Pero speaking of sampalan, pangarap daw ni Rabia na masampal ng co-star ni Rafael sa Widow's War na si Madam Aurora Jean Garcia. Hoping nga raw siya na makapag-crossover din ang karakter niyang si Tasha from Royal Blood sa pinag-uusapang Kapuso Murder Mystery Drama. I'm open to the idea na si Tasha papasok sa Widow's War. At sana maka-eksena niya ang isang Jean Garcia, di ba? Masampal man lang siya ni Aurora. Pangarap ko yun na mabingi sa sampal ni Miss Jean Garcia. Matapos mapasabak sa drama sa Magpakailanman, comedic side naman ni Rabia ang mapapanood sa linggo sa Bubble Gang. Enjoy nga raw si Rabia kasama ang Bubble Gang cast dahil marami raw siyang natutunan sa larangan ng comedy. It doesn't feel like work. Hindi mo nga alam na, 10 p.m. na pala, nakailang sketches ka na. Parang you can do like 7 to 11 sketches without feeling tired. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ibinunyag ni dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya ng mga sobreng may lamang pera galing kay Vice President Sara Duterte. Nangyari umano ito nung umupo siya bilang head of the procurement entity ng DepEd mula February hanggang September 2023. Buwan-buwan daw siyang nakatanggap ng envelope na may tig 50,000 pesos na inaabot ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Kahit kailan, hindi niya raw binuksan ang mga nasabing envelope nung nanunungkulan pa sa DepEd. At nang magretiro, ibinigay niya ang mga pera sa isang non-government organization. Nabanggit din ni Mercado sa kanyang affidavit si Attorney Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary ng DepEd for Procurement tungkol sa isang bidding noong 2023. Pero nang igiit niya raw na kailangang sundin ang mga panuntunan sa procurement, pinagbibitiw na siya sa katungkulan. Pinabulaanan ni Munsayak ang pahayag ni Mercado. Walang direktang sagot si Vice President Sara Duterte sa aligasyon kaugnay ng sobrang may laman umanong pera. Pero disgruntled employee o may hinanakit umanong sa merkado dahil pinagbitiw niya dahil sa issue ng trust and confidence. Nagsolicit umano sa merkado sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng vice-presidente. Naglabas ang OVP ng isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng mga kagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Itinanggi yan ni Mercado.
At yan, ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 91 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.